The Mysterious Intern. Kabanata 43. Dean Robert Zing, kayo po ang aming tagapagligtas. Oo nga po, Dean Robert Zing. Si Brian Ye, sobra-sobra na ang ginawa. Hindi siya karapat-dapat maging doktor. Ang sakit pa rin ng noo at baywang ko. Nang bumalik si Brian Ye sa doktor, gulo na ang opisina ni Dean Robert Zing. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga doktor mula sa Gastroenterology Department, pati na ang Director Wilson Lee mismo. Si Brian Ye na naman. Ang sakit na sa ulo ng lalaking ito. Habang nakikinig sa mga reklamo, parang gusto nang sabunutin ni Dean Robert Zing si Brian Ye. Hindi pa niya nakikita ang lalaki, pero sunod-sunod na ang gulo nitong dala. Tito, hindi po namin sinasadya, kasalanan po talaga ni Brian Ye. Niloko niya kami, sinira niya ang pinto at binugbog ang mga kasamahan namin. Galit na galit din si Wesley Zing. Dean Robert Zing, sana po ay maging makatarungan kayo. Si Brian Ye, ang gulo-gulo. Sinira niya ang trabaho namin sa Gastroenterology Department, inilipat niya ang pasyente namin nang hindi namin alam. Dagdag pa ni Director Wilson Lee, ang director ng Gastroenterology Department. Galit na galit din siya. Hindi nila inaasahan na ang isang ordinaryong doktor ay manggugulo sa kanilang departamento. Kahit naiinis na si Dean Robert Zing kay Brian Ye, hindi siya agad nagalit. Kinuha niya ang oras para pag-aralan ang sitwasyon. Sinabi niyo bang kinuha niya ang medical records ninyo sa inyong opisina? Pagkatapos pag-isipan ang mga detalye, tinanong niya si Wesley Zing. Opo. Sagot ni Wesley Zing, akala niya ay para lang kumpirmahin ang kasalanan ni Brian Ye. Tito, ang yabang-yabang po niya. Nakita po yun ng lahat ng kasamahan ko. Oo nga, parang mangkukulam, bastos na bastos. Hindi siya karapat-dapat maging doktor. Sumang-ayon ang ibang mga doktor. Ikaw ba ang nagsulat ng medical records? Hindi pinansin ni Dean Robert Zing ang galit ng mga doktor. Opo. Nagtataka si Wesley Zing. Bakit kaya tinatanong yun ng tito niya? Siyempre siya ang nagsulat. Nagtaka rin ang ibang mga doktor. Nang marinig ang tiyak na sagot ni Wesley Zing, nagseryoso ang mukha ni Dean Robert Zing. Lahat po kayo, natanggap ko na ang inyong mga reklamo. Aasikasuhin ko ito at bibigyan ko kayo ng kasiyasyang sagot. Bumalik na po kayo sa inyong trabaho. Huminga ng malalim si Dean Robert Zing. Opo. Hindi naman nila narinig kung ano ang gagawin ni Dean Robert Zing kay Brian Ye. Pero dahil sa takot kay Dean Robert Zing, sumunod sila at umalis. Director Lee, samahan mo si Wesley Zing. Pinigilan ni Dean Robert Zing si Wesley Zing. Ano ang sick number ni Edna Joe? Ikaw ba mismo ang nag-check? Pagkaalis ng mga doktor, tinanong ulit ni Dean Robert Zing si Wesley Zing. Ito po, nakita ko po. Naramdaman ni Wesley Zing na may mali, namutla siya. Ganon din si Director Wilson Lee. Napabuntong hininga si Dean Robert Zing. Mula nang marinig niya ang kwento, may kutob na siyang may mali. Hindi niya alam kung saan galing ang kutob na yon, pero alam niyang may mali. Nang kumalma siya, naintindihan na niya. Ang medical record. Alam niya ang kakayahan ng pamangkin niya. Paulit-ulit niyang tinanong si Wesley Zing, umaasa siyang mali ang hinala niya. Pero ang kinatatakutan niya ay nangyari nga. Director Lee, paulit-ulit kitang sinabihan na bantayan mo si Wesley Zing, turuan mo siya, bakit mo naman? Nalungkot si Dean Robert Zing kay Director Wilson Lee. Dean Robert Zing, ako po. Gusto sanang magpaliwanag ni Director Wilson Lee, pero hindi niya alam ang sasabihin. Dean Robert Zing, sa galing ni Dr. Wesley Zing, wala naman pong problema. Sabi ni Wesley Zing. Kahit hindi siya nakapagtapos ng maayos sa University of Kansas, iniisip niya na mas magaling pa rin siya sa ibang mga doktor. Lalo na nang makapasok siya sa Gastroenterology Department, mas lalo siyang nagtiwala sa sarili. Akala niya ay may pagkiling lang sa kanya ang tito niya. Pumasok ka sa system mo at ipakita mo sa akin ang medical record ni Edna Joe. Hindi pinansin ni Dean Robert Zing si Wesley Zing. Ipinakita niya ang computer kay Wesley Zing. May computer system na ang ospital. Bukod sa sulat kamay na medical record, kailangang ilagay sa computer ang lahat ng records. Kaya kahit inilipat na ni Brian Ye si Edna Joe, nasa system pa rin ang records. Nag-alinlangan si Wesley Zing, pero pinilit niya ang sarili at inilabas ang records. Pagtingin ni Dean Robert Zing sa records, namutla siya. Kahit siya, na matagal nang hindi nag-a-attend sa mga pasyente, nakita niya agad ang problema. Ganito pa rin ang galing niya. Naisip niya ang milyon-milyong ginastos para sa pag-aaral ni Wesley Zing sa Amerika.
Parang sasabog ang puso niya. Napatingin din si Director Wilson Lee sa computer. Namutla rin siya. Ganito lang pala ang galing ni Wesley Zing. Graduate ng University of Kansas. Para lang siyang high school graduate. Saan galing ang confidence ni Wesley Zing? Akala ni Director Wilson Lee ay mahihimatay na siya. Hindi niya akalain na ganito pala ang kakayahan ni Wesley Zing. Alam niya na may sinabi si Dean Robert Zing noon pero hindi niya pinansin. Kung alam lang niya, hindi niya hahayaang mag-isa si Wesley Zing. Hindi biro ang ganitong bagay. Nakamamatay ang ganitong pagkakamali. Buti na lang at nag-ingay si Brian Ye. Kung hindi, malaking problema ang mangyayari. Hindi maisip ni Director Wilson Lee ang mangyayari kung hindi na-discover ang mga pagkakamali ni Wesley Zing. Ano kayang responsibilidad ang babagsak sa kanya bilang director? Kinilabutan si Director Wilson Lee. Nang dahil kay Brian Ye, nakaramdam siya ng pasasalamat. Director Lee. Kahit si Wesley Zing ay nakapansin na may mali. Nakita niya ang reaksyon ng tito at ni Director Wilson Lee. Umuwi ka na, huwag ka munang mag-attend sa mga pasyente nang walang permiso. Mahinang sabi ni Dean Robert Zing. Dismayado siya kay Wesley Zing, wala na siyang ganap ang pag-alitan ito. Nagduda na siya kung tama ba ang desisyon niyang pag-aralin si Wesley Zing sa medisina. Tito, yung si Brian Ye. Akala ni Wesley Zing ay nakaligtas na siya. Pero naalala niya na ang dahilan ng pagpunta niya ay para magreklamo kay Brian Ye. Siya'y naparusahan na, pero si Brian Ye. Wala pang sinasabi si Dean Robert Zing. Umalis ka na. Sinuntok ni Dean Robert Zing ang mesa. Kitang-kita ang mga ugat sa noo niya. Umabot na sa limitasyon ang kanyang pasensya. Iniisip pa rin ni Wesley Zing si Brian Ye. Bobo ba siya? Hindi pa niya naiintindihan ang seriousness ng sitwasyon. Hindi pa nakikita ni Wesley Zing ang tito niya na ganito kagalit. Natakot siya. Mr. Zing, umuwi ka na muna. Sinulyapan ni Director Wilson Lee si Dean Robert Zing, tapos si Wesley Zing. Napabuntong hininga siya. Hindi siya makapaniwala kay Wesley Zing. Naiintindihan niya ang galit ni Dean Robert Zing. Natauhan si Wesley Zing. Tumingin siya kay Dean Robert Zing at tumakbo palabas. Nakatingin si Dean Robert Zing kay Wesley Zing na nagmamadaling umalis. Umupo siya, puno ng dismaya ang kanyang mga mata. Dean Robert Zing. Old Lee, pasensya na kung nakakita ka ng nakakahiya. Gusto sanang mag-comfort ni Director Wilson Lee si Dean Robert Zing, pero hindi niya alam ang sasabihin. Alam niyang malaking halaga ang ginasto sa pag-aaral ni Wesley Zing, kaya naman siya dinasmaya. Dean Robert Zing, bata pa si Dr. Wesley Zing, may pagkakataon pa siyang matuto. Nakaisip din ng sasabihin si Director Wilson Lee. Sana nga. Sabi ni Dean Robert Zing. Dean Robert Zing, sa tingin ko, hindi bagay si Dr. Wesley Zing sa Gastroenterology Department. Nag-alinlangan si Director Wilson Lee, pero sinabi pa rin niya. Alam niyang masakit ito kay Dean Robert Zing, pero hindi niya mapigilan. Ang kakayahan ni Wesley Zing ay nakakatakot. Isang bomba siya sa departamento. Alam na niya kung bakit ayaw ni Dr. Thomas Wang kay Wesley Zing. Hindi dahil sa ugali nito, kundi dahil sa kakayahan nito. Siya pala ang tunay na tanga. Old Lee, bigyan natin ng isa pang chance ang bata, okay? Naiintindihan ni Dean Robert Zing ang desisyon ni Director Wilson Lee. Pero pamangkin pa rin niya si Wesley Zing, tutulungan niya ito. Ito. Old Lee, para na rin to sa akin. Kung hindi talaga kaya, ako na ang magsasabi sa kanya. Pinutol ni Dean Robert Zing si Director Wilson Lee. Sige po, Dean Robert Zing, pasensya na po. May guilt sa mga mata ni Director Wilson Lee. Okay lang, naiintindihan kita, Old Lee, marami pa akong kailangan ng tulong mo. Sincere ang mga mata ni Dean Robert Zing. Dean Robert Zing, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Tumango si Director Wilson Lee, pero mabigat ang kanyang loob. Tatanggap kaya si Wesley Zing ng tulong? Mahirap yon. Si Brian Ye. Pagkaalis ni Director Wilson Lee, napagod si Dean Robert Zing. Sinabi niya sa sarili ang pangalan ni Brian Ye, may pag-iisip sa kanyang mga mata. Kailangan niyang kausapin si Brian Ye. Kahit gaano kapabaya si Wesley Zing, pamangkin pa rin niya ito. Mukhang kailangan na niyang makilala ang sikat na si Brian Ye. Matapos mag-isip, nagdesisyon si Dean Robert Zing. Si Brian Ye ang may hawak ng medical record ng lahat ng ginawa ni Wesley Zing. Kailangan niyang makausap si Brian Ye para malaman ang intensyon nito. At sana'y makuha niya ang medical records.
Pagkatapos ng outpatient clinic, dali-dali si Brian Ye papunta sa inpatient department. Dahil puno na ang mga kama sa ward, lagi na lang may extra bed si Edna Joe. Medyo sicky, pero may kama naman. Marami na ang pasyente sa Respiratory Medicine Department ng North Suburb 3rd Hospital. Dahil din sa operasyon noong nakaraang araw, dumagdag pa ang mga pasyente. Hindi lang sa Respiratory Medicine Department, kundi sa ibang department din. Ang pinakamarami ay sa neurosurgery. Dati ay hindi masyadong maraming pasyente, pero ngayon ay nag-uumapo na. Mahaba ang pila para makapagparehistro. Brian Ye, andito ka na. Pagdating ni Brian Ye sa ward ni Edna Joe, nakita niya si Michelle Fang na nagbabalat ng mansanas. Nagulat siya. Pasensya na, nagbizihan ako ngayon, late na ako nakauwi. Paumanhin ni Brian Ye kay Michelle Fang. Lumapit siya kay Edna Joe. Kumusta na ang pakiramdam mo? Gumaan na ba? Mas maayos na po. Tumango si Edna Joe, mas maganda na ang itsura niya. Mabuti naman. Sinuri ni Brian Ye ang pulso ni Edna Joe. Pagkatapos, nawala na ang pag-aalala sa mukha ni Brian Ye. Brian Ye, kumusta si Xiaoyu? Tanong ni Michelle Fang. Okay na siya. Mas maayos na ang lagay ni Edna Joe. Gamitin niya muna ang mga gamot na ito. 2 araw pa siguro bago siya maka-discharge. Ngumiti si Brian Ye. Pero naalala niya ang nangyari kay Edna Joe. Dahil sa maling gamot ni Wesley Zing, nagkaganoon si Edna Joe. Nawala ang ngiti niya. Ang gagong si Wesley Zing, hindi niya ito mapapatawad. Hindi niya hahayaang makasakit pa ito ng ibang pasyente. Nagalit si Brian Ye. Brian Ye, bakit ka tahimik? Nag-aalala si Michelle Fang. Wala to, Michelle, Edna, kung hindi kayo komportable at hindi maganda ang pakiramdam, sabihin niyo lang sa akin. Sabi ni Brian Ye. Malaki ang China, maraming ospital at doktor. Alam niyang hindi niya matutulungan ang lahat ng pasyente, pero sana ay hindi na maulit ang nangyari sa kaibigan niya. Opo. Tumango si Edna Joe. Alam ko na, kung hindi ako maganda ang pakiramdam, sayo ako pupunta, dakilang doktor. Nangasar si Michelle Fang. Kasalanan ko to kay Edna Joe. Akala ko iba ang department ng doktor, kaya hindi kita hinanap. Kung maaga kitang hinanap, ayos lang sana si Edna Joe. Paano mo naman masisisi ang sarili mo? Hindi naman kita pinigilan na hanapin si Brian Ye. Ngumiti si Edna Joe sa kaibigan. Noong una siyang magkasakit, gusto sanang tawagan ni Michelle Fang si Brian Ye, pero pinigilan siya ni Edna Joe. Ayaw niyang maabala si Brian Ye. At hindi naman siya doktor sa gastroenterology department. Akala niya ay okay lang na pumila na lang. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang isang inutil na doktor. Kung may hindi magandang pakiramdam kayo, sabihin niyo sa akin. Hindi ako magaling sa lahat ng sakit, pero makakapagbigay ako ng payo, at makakapag-refer din ako sa ibang espesyalista. Sincere si Brian Ye. Opo, kung may problema, sayo ako pupunta, dakilang doktor. Nangasar si Michelle Fang. Bigla siyang may naalala. Brian Ye, hindi ka pa kumakain, ano? Kumain na tayo. Hindi pa nga, ikaw. Gutom na rin si Brian Ye. Naabala siya kanina. Pagod na pagod siya. Kumain na kami. Umuwi ka na, magpahinga ka na. Kami na bahala dito. Sige, kung may problema, tawagan niyo lang ako, hindi ko i-shoot off ang phone ko. Tumingin si Brian Ye sa dalawa. Nag-alinlangan siya, pero umalis na rin. Kailangan niyang magpahinga. Wala na siya, bumalik na sa katawan ko. Pagkaalis ni Brian Ye, sinabi ni Edna Joe kay Michelle Fang. Hoy, Edna Joe? Huwag mong akalaing may sakit ka, hindi na kita mapapag-alitan. Namula si Michelle Fang. Opo, mali po ako. Pero Michelle, maganda ang taste mo, ang bait talaga ni Dr. Ye. Sincere ang pagsasalita ni Edna Joe. Ipinagtanggol siya ni Brian Ye kanina, at kahit pagod na siya ay pumunta pa rin siya para dalawin sila. Napakahalaga nun. Siyempre. Proud si Michelle Fang. Masaya siya sa ginawa ni Brian Ye. Ganyan ang lalaking hinahanap niya. Kahit mahirap, kahit walang trabaho, okay lang sa kanya. Aalagaan niya ito. Aalagaan niya si Brian Ye. Dr. Ye. Palabas na si Brian Ye sa ward ni Edna Joe nang marinig niya ang boses ni Dr. Thomas Wang. Director Wang. Paglingon ni Brian Ye, nakita niya si Dr. Thomas Wang na naka-white coat. Director Wang, ang late niyo pong umuwi. Oo, susuriin ko lang ang ward. Tumango si Dr. Thomas Wang.
Naalala ni Brian Ye na lagi ngang nagro-round si Dr. Thomas Wang sa gabi. Director Wang, napagod po kayo. Alam ni Brian Ye kung gaano kahirap ang trabaho sa department. Hinahangaan niya si Dr. Thomas Wang dahil sa 3 rounds nito, umaga, tanghali, at gabi. Dr. Ye, narinig ko raw na inilipat mo ang kaibigan mo sa department natin kanina. Hindi pinansin ni Dr. Thomas Wang ang paggalang ni Brian Ye. Seryoso ang mukha niya. Opo. Mabilis na tumango si Brian Ye. May kasalanan ang mukha niya. Director Wang, pasensya na po, baka naabala ko kayo. Hindi naman, pero ano ba ang nangyari? Sinabi sa akin ni Nurse Sarah kanina, pero hindi niya alam ang detalye. Kinawian ni Dr. Thomas Wang ang kamay niya. Ganito po. Hindi nagulat si Brian Ye sa sinabi ni Dr. Thomas Wang. Inilipat niya ang pasyente mula sa ibang department ng walang permiso, at naggamot pa siya. Kahit gaano pa siya ka-supportive kay Brian Ye, kailangan niyang i-report ito kay Dr. Thomas Wang. Ipinaliwanag ni Brian Ye ang nangyari kay Dr. Thomas Wang. Humingi ulit siya ng paumanhin. Director Wang, pasensya na po. Kanina po kasi, nagmamadali ako bumalik sa outpatient clinic, kaya hindi ko na kayo nasabihan. Sinabi mo bang dahil kay Wesley Zing ang nangyari sa kaibigan mo? Nanlaki ang mga mata ni Dr. Thomas Wang. Opo, siya nga. Hindi ko akalain na ganito pala kawalang alam ang doktor na yon. Ang gulo ng treatment at diagnosis niya. Wala siyang common sense. Acute gastroenteritis lang naman sakit ang kaibigan ko, pero dahil sa maling diagnosis ay nagkaroon pa siya ng ulcer, mas lumala pa ang lagay niya. Hindi itinago ni Brian Ye ang pagkamuhi kay Wesley Zing. Hindi ko alam kung paano siya nakapagtapos sa Kansas, kung paano siya nakapasok sa ospital, at kung paano siya nakakuha ng medical license. Nasa department din natin dati si Wesley Zing, ganito rin ba siya? Sino ba ang nagsabing hindi? Kaya nga galit na galit ako sa kanya. Hindi naman ako tanga, nakikita ko ang mga bagay-bagay. Kung ganun lang siya, bakit ko pa siya guguluhin? Kung hindi ko siya inaway, hindi niya ako magugustuhan. Pero hindi ko akalain na pupunta pa siya sa gastroenterology department para manakit ng iba. Hindi ko akalain na hahayaan ni Director Lee na gawin niya yon. Naiinis si Dr. Thomas Wang. Napabuntong hininga siya. Brian Ye, kasalanan ko rin to. Kung sinabi ko sa'yo ang tungkol kay Wesley Zing noon pa, hindi sana naantala ang kaibigan mo. Pareho silang ayaw magsalita ng masama. Kahit na noong welcome banquet, nakita nila ang ugali ni Wesley Zing, pero hindi na sila nagsalita pa. Director Wang, hindi ko naman po kayo masisisi. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Wala namang kasalanan si Dr. Thomas Wang. Kahit na sinabihan siya ni Dr. Thomas Wang na hindi magaling si Wesley Zing, hindi rin naman niya ito papansinin kung hindi nangyari ang ganito. At hindi naman sinabi ni Michelle Fang na magpatingin sa doktor. Hindi na natin kailangang pag-usapan yan, nangyari na. Pero Brian Ye, ang gamot na binigay mo sa kaibigan mo, epektibo ba yon? Nag-alala si Dr. Thomas Wang. Wala namang problema. Hindi naman malubha ang sakit ng kaibigan ko. Nagamot ko na siya kanina, mas maayos na ang lagay niya. 1 o 2 araw pa, gagaling na siya. Tumango si Brian Ye. Hindi siya nag-aalala. Okay, kung naniniwala ka, sige. Nakita ni Dr. Thomas Wang na relax si Brian Ye, kaya hindi na siya nagsalita pa. Doktor din siya, at nagkakasakit din ang pamilya niya. Kung hindi malubha, nagre-reseto lang siya ng gamot. Director Wang, baka magulo to. Ililipat ko na lang kaya ang kaibigan ko sa ibang ospital. Nag-aalala si Brian Ye. Hindi naman siya sumusunod sa rules. Inilipat niya ang pasyente nang walang permiso. Hindi niya alintana ang gulo sa gastroenterology department, pero ayaw niyang mapahamak si Dr. Thomas Wang. Okay lang yan, ano pa ba ang problema, kausapin mo lang si Director Lee. Kung mag-iingay siya, sisiguraduhin kung hindi siya makakakain. Kinawian ni Dr. Thomas Wang ang kamay niya. Tumingin siya kay Brian Ye. Mukhang hindi ka pa kumakain. Kumain ka na. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ko hahayaang may manggulo. Director Wang, salamat po. Nagpasalamat si Brian Ye. Kung ibang leader ang nasa sitwasyon ni Dr. Thomas Wang, baka magalit ito. Pero hindi siya sinaway ni Dr. Thomas Wang, at tinulungan pa siya nito. Hindi niya alam kung paano magpasalamat. Bang! Boom! Boom! Sa bilya ni Wesley Zing, sunod-sunod ang mga nababasag. Galit na galit si Wesley Zing. Binabato niya ang lahat ng nakikita niya.
Pag-uwi niya, sunod-sunod ang pagbato niya ng gamit. Para bang mawawala ang sama ng loob niya sa pamamagitan ng pagbato. Ang gagong si Brian Ye. Hindi sila magkakasundo. Nang maubos na ang mababato, napaupo si Wesley Zing sa sofa. Hindi niya pinansin ang mga kalat. Hinuyam niya ang kamao. Dapat ay kasama siya ng mga kasamahan niya, kumakain at nagsasaya. Pero sinira yon ni Brian Ye. Hindi lang siya napahiya kay Brian Ye sa harap ng mga bagong kasamahan, napangaralan pa siya ng tito niya, at napahiya pa siya kay Director Wilson Lee. Hindi pa niya nakikitang ganito kagalit ang tito niya. Pinagalitan siya nito sa harap ni Director Wilson Lee. Kahit na hindi nagsalita si Director Wilson Lee, ang tingin nito sa kanya ay mas masakit pa sa pagpalo. Mas napahiya pa siya. Para kay Wesley Zing, kasalanan lahat ni Brian Ye. Kung hindi lang dumating si Brian Ye, wala sanang problema. Wala naman daw siyang problema sa treatment plan niya. Sakit lang naman ng tiyan, nagbigay na siya ng gamot para sa sakit. May ulcer man, nagbigay na rin siya ng gamot. 2 araw, gagaling na. Ano ang problema? Kasalanan ni Brian Ye dahil nag-ingay ito. Brian Ye, hindi kita mapapatawad. Akala niya ay hindi na niya papansinin si Brian Ye, pero dahil nakipag-away ito sa kanya, pagbabayaran nito. Masama ang tingin ni Wesley Zing. Alam niyang mahirap maghiganti kay Brian Ye. Binalaan pa nga siya ng tito niya na huwag gumawa ng gulo. Lalo na kay Brian Ye. Pero ang sama ng loob niya ay napakalakas. Kung hindi niya ito mailabas, hindi siya mapapanatag. Sinabi mo bang pumunta ulit si Lingling kay Brian Ye ngayon? Sa opisina ni Christian Gao, tinanong ni Christian Gao ang lalaking nakaitim na suit. Opo. Tumango ang lalaki. Ano ang pinag-usapan nila? Hindi ko po nakita, pumunta sila sa sulok na walang kamera. Umiling ang lalaki. Pero ayon sa mga kasamahan nila, tungkol daw iyon sa kondisyon ng pasyente na si Renato Huang. Oh, nainteres si Christian Gao. Alam niya na si Renato Huang ang isa pang tauhan sa operasyon. Bakit kaya pumunta si Dr. Allison Zhao kay Brian Ye? Pasyente ng neurosurgery si Renato Huang, bakit kay Brian Ye ito pumunta? Master, sa tingin niyo po ba, si Brian Ye ang mysterious assistant? May kislap sa mata ng lalaki. Siya. Mysterious assistant. Tumawa si Christian Gao. Akala niya ay napakalayo na ng iniisip niya, pero mas malayo pa ang iniisip ng lalaki. May isip pala nito na si Brian Ye ang mysterious assistant. Sinabi ng reporters na internist ang mysterious assistant, pero alam naman nilang panlilinlang lang yon. Hindi naman pwedeng internist ang mysterious assistant. Nakita ni Christian Gao ang operasyon. Kahit hindi siya doktor, alam niyang napakagaling ng mysterious assistant. Paano naman magiging internist ang isang napakagaling na surgeon? At kahit na internist nga ang mysterious assistant, hindi naman pwedeng si Brian Ye yun. Bata pa si Brian Ye. Kakatapos lang nitong mag-aral, kakapasok lang sa Beijing 3rd Hospital, at nasa outpatient clinic pa ito. Tito Wang, ang lalim naman ng iniisip mo. Kung hindi, bakit kaya siya hinanap ni Miss Zhao? Naisip din ng lalaki na mali ang iniisip niya. Siguro ay may problema sa kanya. Hindi ko ba sinabi na inawi niya si Allison? Ilipat kaya siya ni Allison sa neurosurgery? Naalala ni Christian Gao ang mga balita tungkol kay Brian Ye. Wala masyadong oras si Dr. Allison Zhao para pansinin si Brian Ye dahil sa operasyon. Ngayon lang siguro niya naalala na kausapin si Brian Ye. Tito Wang, hindi pa ba nagsisimula si Brother Ralph? May galit sa mga mata ni Christian Gao. Kahit hindi si Brian Ye ang mysterious assistant, naiinis pa rin siya. Ayaw niya nang may lumalapit kay Dr. Allison Zhao. Sabi ni Brother Ralph, sa mga susunod na araw na siya kikilos. May mga inaayos pa siya. Kung wala namang problema, ngayon na siguro. Tumango ang lalaki. Ayon kay Brother Ralph, mukhang mahirap ang gagawin niya. Master, sa ganitong sitwasyon, ano kayang mangyayari? Mangyayari. Tumawa si Christian Gao. Ano naman ang mangyayari? Mas kampante ako kay Brother Ralph. Naiintindihan ni Brother Ralph ang ibig niyang sabihin. Masaya si Christian Gao. Kailangan niya ng malaking gulo para ma-deter ang iba. Tungkol naman sa mangyayari. Ano naman ang mangyayari? Sino ba ang may alam? Sino ang may ebidensya? Bukod pa, alam ni Christian Gao na hindi mag-iiwan ng baka si Brother Ralph. Alam ng lalaki na pumayag na si Christian Gao, kaya hindi na siya nagsalita pa. Alam niya ang master niya. Bata pa ito, pero may malalim na pag-iisip. Maingat ito sa mga ginagawa.
Isa ito sa dahilan kung bakit siya ang naging pinakamagaling sa mga kapatid niya sa Yanjing City. Pagkalabas ng ospital, kumain si Brian Ye sa isang restaurant. Nakapagpahinga na siya. Tumawag siya para kamustahin si Edna Joe. Pagkatapos, umuwi na siya. Alas 9 na ng gabi, traffic pa rin sa Yanjing City. Habang nagmamaneho, may kakaibang naramdaman si Brian Ye. Pero hindi siya nag-aalala. Mabilis lang yon. Nang mag-green light, tinapakan na niya ang gas at nagmaneho. Pero may kakaibang naramdaman si Brian Ye. May babala sa puso niya. Boom! May isang malaking truck na papunta sa kanya. Hindi maganda. Isang conditioned reflex ang paghawak ni Brian Ye sa seatbelt at pagtalon palabas ng bintana. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.